Ngayong linggo, mainit na naman ang mga balita sa PBA. May mga bagong pangalan na pinag-uusapan at posibleng maging malaking impact sa kani-kanilang mga team. Mula sa isang rookie na parang import kung gumalaw, hanggang sa mga trade rumors na pwedeng magbago ng lakas ng dalawang koponan. Ang tanong, sino ang tunay na makikinabang? At paano nito maaapektuhan ang takbo ng mga laro? Unahin natin ang rookie ng SND na si Chris Miller. Sa tangkad na 6'2" at sa lakas ng katawan, parang import ang datingan. Sunod naman, pag-usapan natin ang posibleng paglipat ni Scottie Winston sa Ginebra. Kung mangyari ito, swak kaya siya sa sistema ng Gins? At syempre, balikan natin si Maverick Ahanmisi na posibleng bumalik sa Converge. Dating team niya rin to, kaya kabisado na niya ang galawan dito. Tatlong mainit na pangalan. Tatlong posibleng game changer. Kaya tara, isa-isahin na natin yan. Si Chris Miller, rookie guard ng SND, ay agad nakatawag pansin. Sa taas na 6'2", hindi siya gaanong mataas para sa isang forward, pero tama lang para sa guard position, lalo na sa PBA kung saan malaking gamit ang bilis at liksi. Malakas ang katawan niya, kaya kahit sa man-to-man defense, kaya niyang mag-struggle sa physical na laban. Hindi siya yung tipo lang na shooter sa labas, kundi marunong din siyang pumasok sa loob, mag-drive to the basket, magpenetro, at gumawa ng mga plays para sa sarili o para sa kasama. Ang versatility niya ang pinakamalaking katangian. Kahit rookie pa lang, nakikita mo na may kakayahan siyang gumalaw sa iba-ibang roles. Pwedeng maging scoring guard siya kapag kailangan. Pwedeng maging relief guard kapag pagod na ang starters. Pwedeng ring magamit sa defensive rotations para pabagsakin ang opensa ng kalaban. Hindi lang scoring ang alam niyang gawin, may potential din siyang mag-rebound mula sa guard position dahil sa kanyang lakas, at magbigay assists dahil nakikita niya yung pagkakataon. Kapag nakakita siya ng mismatch sa kalaban, hindi siya lang naghihintay na bigyan ng bola, may initiative siya, pero hindi rin bagay na lahat laging smooth sa iling para sa kanya. Bilang rookie, may mga bagay na dapat pa niyang paigihin. Una, ang decision-making lalo na sa pressure. Kahit maganda ang drive, minsan maaaring magkamali sa pagpasa, lalo na kapag may double team. Pangalawa, consistency sa shooting, lalo na sa labas o sa mga mid-range jumper. Kung hindi niya pa maset ang range niya, at matibay ang kamay niya sa mga malayong tira, mahihirapan siyang maging threat sa labas. Pangatlo, ang stamina at adjustment sa bilis ng laro sa ELI. Import style ng laban doon, may mga stretch ng laro na mabilis, may mga stretch na mabigat, lalo na sa mga huling quarter. Overall, si Chris Miller ay may hindi lang basta-basta kundi talagang makapagbigay ng halaga sa ELI sa maraming bahagi, offense, defense, transition, at sa mindset ng team. Kung mangyari ang trade na mapunta si Scottie Winston sa Ginebra kapalit ni Maverick Ahanmisi, siguradong malaking bagay ito para sa Gins. Si Winston ay isang scorer na may galing sa isolation plays, marunong mag-create ng sariling tira, at may bilis sa transition. Sa tangkad niya at lakas ng katawan, kaya niyang makipagsabayan sa mga physical na guard sa PBA. Hindi lang siya basta scorer, kaya rin niyang magbigay ng assists, kumuha ng rebounds, at dumepensa sa mga guard ng kalaban. Ang maganda kay Winston, hindi siya madaling matinag sa pressure. Sa mga huling minuto ng laro, kaya niyang mag-deliver ng puntos, at minsan pa nga, siya pa ang nagdadala ng momentum para sa team niya. Kung mapunta siya sa Ginebra, maganda itong dagdag sa opensa nila. May bago silang option sa wing na kayang umiscore, at hindi lang umaasa sa bola, marunong din gumalaw off the ball para makahanap ng tira. Sa sistema ni coach, siguradong may role siya bilang spark plug o secondary scorer. Maganda ring tingnan ang posibleng tandem nila ng mga veteranong players ng Gins. Kapag magkasama sila sa court, pwedeng bumaba ang pressure sa ibang players dahil kaya ni Winston magbitbit ng opensa kapag kailangan. May pagkakataon din siya na mag-improve pa lalo ang depensa niya dahil sa defensive system ng Ginebra. At dahil bata pa, may sigla at gutom siya sa laro, bagay na madalas hinahanap sa mga rotation players. Siyempre, may mga adjustments na kailangan. Una, dapat niyang matutunan ang sistema ng Ginebra na may disiplina at pasensya. Pangalawa, kailangan niyang maging consistent sa shooting lalo na sa labas. Pangatlo, kailangang mapanatili niya ang composure niya lalo na kapag tight ang laban. Pero kung mabigyan siya ng tamang role at tiwala, kaya niyang mag-deliver. Malaking dagdag siya hindi lang sa scoring kundi sa overall energy ng Ginebra. Kung matutuloy ang trade at makabalik si Maverick Ahanmisi sa Converge, para lang itong homecoming para sa kanya. Dito rin naman siya galing dati,
kaya hindi na bago sa kanya ang sistema ng team, pati na rin ang kultura at mga dating kakampi. Isa si Ahanmisi sa mga players na matibay sa parehong opensa at depensa. Marunong siyang magdala ng bola, makipag-communicate sa loob ng court, at tumira sa labas kapag open. Sa posisyon niya bilang guard, malaki ang maitutulong niya sa stability ng laro ng Converge. Kilala si Maverick sa pagiging composed at matalino sa court. Hindi siya nagmamadali at alam niya kung kailan babagalan o bibilisan ang laro. Sa mga nakaraan niyang games, napakita niya na kaya niyang mag-average ng double digits sa points. May assists at rebounds din. Hindi siya flashy na player, pero solid at consistent. Kung sakaling bumalik siya sa Converge, pwede siyang magsilbing leader, lalo na para sa mga mas batang players. Maibabahagi niya ang experience niya, at makakatulong ito sa chemistry ng buong team. Magandang bagay din na kabisado na ni Ahanmisi ang takbo ng opensa ng Converge. Alam na niya kung saan umiikot ang bola, paano tumakbo ang transition play, at kung anong klaseng timing ang gusto ng coaching staff. Ibig sabihin, mabilis siyang makakabalik sa groove ng team. At dahil sanay na rin siya sa physicality ng liga, hindi na kailangan pang i-adjust ang laro niya. Isa pa, malaki rin ang tiwala ng mga fans sa kanya. Dahil nung una pa lang, pinakita na niyang may puso siya sa laro. Sa kabuuan, kung makabalik si Maverick Ahanmisi sa Converge, siguradong malaking bagay ito. Bukod sa experience at leadership na dala niya, may tiwala na agad ang coaching staff sa kanya. At dahil hindi na siya kailangang i-orient pa, makakapag-contribute siya agad. Sa gitna ng isang season na maraming teams ang naghahabol ng standings, ang pagbabalik niya ay pwedeng maging X-factor para sa Converge na makaangat at makapasok sa mas matitinding laban. Yan ang mga mainit na galawan at balita sa mundo ng PBA ngayon. Kitang-kita natin na kahit maaga pa sa season, may mga moves na posibleng makabago ng takbo ng mga teams. Si Chris Miller, kahit rookie pa lang, may potential na maging susunod na big name sa LA kung tuloy-tuloy ang improvement niya. Si Scottie Winston naman, kung tuluyang mapunta sa Ginebra, siguradong dagdag opensa at energy para sa Gins. At si Maverick Ahanmisi, kahit balik lang sa dating team, alam natin na may maibibigay pa siyang veteran presence at stability sa Converge. Pero gaya ng lagi nating sinasabi, hindi lang sa pangalan at stats umiikot ang laro, kundi sa kung paano sila mag-adjust, makikisama sa sistema, at magbibigay ng effort para manalo. Kaya abangan natin ang susunod na mga laban. Baka mamaya, isa sa kanila ang maging susi sa panalo ng kanilang bagong team. Marami pa tayong aabangan sa mga susunod na linggo, kaya kung gusto mo pang ma-update sa mga ganitong usapan, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-comment kung ano sa tingin mo ang pinaka-exciting na move sa lahat ng to. Kita-kits sa susunod nating kwentuhan. Bawal ang absent.